Kailan kayo ma'am binubugbog ma'am ng amo nyo? Gabi-gabi pong bugbog ko lagi po. Kayo po sa Raymart, binubugbog din kayo ng ano? So ngayon Yes, pati ikaw na ma'am. Okay. Since po dumating po yung pamangkin niya dito sa Maynila po, ipinasok niya pong tindiro sa akin po. May mga nawawala ng pera. Nung unang araw, siguro mga 2 to 3 days, ganon. Pero dapat yung ginawa nyo ma'am is pinakulong nyo sila. Hindi talaga tama na mangbugbog tayo ng kapwa-tao kasi we cannot put justice on our own hands. So we leave it to the law. Mali pa rin naman na binugbog kayo kaya pwede na din sila makasuhan si ma'am ng serious physical injury or lesser physical injury. Mag-usap na sa barangay ma'am, no? Ni Ma'am Jonalyn. Sana maayos nyo to at saka wag na ulitin gumawa ng mga mali. Papasamahan po natin yan ng reporter ng Wanted sa radyo para po ma-witness din kung ano yung ebidensya naman na ilalatag nito ni Ma'am Jonalyn para po kung at magkaroon sila ng amicable Yes. settlement. Kumusta na kayo, ma'am? Anong nararamdaman ninyo right now? Meron pa sumakit po. Manihilo na ako sa ganyan niya ako po sa magising ako, hindi ko bukas yung ko. Bakit anong ginawa niya sa mata niyo, ma'am? Sinuntok ka? Ganyan po, yung kamay niya po. Binakay ka. Opo. Tapos ito pong mga, ano niyo, ma'am, mga pasanin niyo, ayan o, lalaki. Saan po yan? Ano pong ginamit niyang pangpukpok? Interview po. Nerpilyo ka. Opo, lahat yung taban ko po. Ano po daw ang dahilan, ma'am? Kasi sinasabi po niya na kayo raw po ay nagnakaw, kayo daw po ay may kinukuha. So, may katotohanan po ba yun, ma'am? Meron ba talaga kayong ninakaw? Wala po. Wala ako na nakuha po. Natagal na ako yung kasama, wala ako na nagawa po. Ito ba, ma'am, ang unang pagkakataon na binugbog ka ng ganito kalala? Yung dati, hindi na ganyan dati. Ngayon, nagulat ako na ganyan niya ako po, nakabugbog na. Ano naman po ang ginawa sa inyo? Kayo daw po ay may mga barkada daw, sir, sabi niya. Tapos, ini-invite niyo daw sa bahay niya na nagbabalak daw kayong pagnakawan siya. Totoo po ba yun? Hindi po. Hindi totoo yun po. Promise. Ano po ang totoo, sir? Yung hindi totoo yung nagtitinda lang ako. Wala naman ako nanakaw. Ate, kwento, nung binubugbog si mama, nandun po kayo. Opo, tinali po nga po kami. Kumuha siya ng martilyo para po sa amin. Pag di daw po kami nagsabi ng totoo, inaano po kami. Nagsasabi po na kami ng totoo pero minamali po niya. Tapos pagkatapos po nun, si mama naman po, sinasampal po niya at sinisipa. At sinusuntok po siya. Pagkatapos po, martilyo naman po. Tapos tinali din po yung kamay namin. Yung dalawa po para kumuha po siya ng malaking yung kutsilyo po para po sa amin. Opo. Tapos kinulong pa kayo sa loob ng kwarto. Opo. Pagkatapos po nun, nakiusap siya na wag daw po namin sabihin sa iba. Pag may po siya narinig na kwento, kahit lang po isa, papatayin daw po kami. May bantay po kami, kaya di po kami makakatakas. May killer po kasing grupo eh. Mga kasamahan ni Jonalyn daw. Opo. Buti nakatakas ka, ma'am. Ningingi ako ng tulong ningingi ako ng mensahe ko. Binigyan ka ng pamasahe. Opo. Humingi ka ng tulong sa kapitbahay. Opo. Yun, Tapos, pumunta ka na kay ate. nadala ko yung benta niya. Yun, nagsakay na ako ng jeep, mapunta sa amin, tawag sa Bulacan ako na lang po. Paano kayo nakatakas? Pinalayas po kasi si Tito Dro, tapos sinama din po ako. Tomboy. Opo. Pinalayas din siya kasi nagalit din si Jonalyn sa kanya. Opo. Ba't nagalit si Jonalyn sa kalibin niya? Dahil po sa pagkakwento namin dun kasi po nagtinda kami, pero wala naman po kaming kinikwento. Tapos, Kwento na, nangyari sa amin na binubugbog kami. Tapos sabi daw po niya may po kami, relationship. Kaming dalaw po ni Tito Troy. Sabi ko wala naman po. pagdating niya doon, ano yung sinabi po niya? Sinabi niya sa akin, binugbog ako ng amo ko.
So ang ginawa ko po ma'am, bilang naawa ko sa itsura niya as in itim na po yung buong katawan niya. May black eye. Opo. Tapos pinakita niya yung sabi ko, kailangan natin to i-report sa barangay. So yun ang ginawa ko. Pumunta kami ng barangay. So inimbestigahan siya ng barangay. Pero etong si Jonalyn na amo niya, kilala niyo ma'am? Kilala ko kasi dinala po niya sa bahay dati. Pinasyal niya po doon. Kaya doon yung John. Wala akong knowledge, knowing na ganun ang gagawin niya sa kanya kasi mabait naman siya kung makipagsalita dati sa amin. Winento nila na parang gumagamit ng shabu yung amo niya. Si Opo. May video po na gumagamit siya. Kayo ma'am, sa side ninyo, do you believe sa allegation ni Jonalyn na nagnanakaw daw po itong mga pinsan niyo? Hindi po magagawa ng pinsan ko yan. Nakikita natin medyo delay yung speech nila. PWD ata sila ma'am, no? But again, sila ay nagtatrabaho pa rin naman despite of their disability at ato pa, nadamay pati yung anak ninyo ma'am. Ang gagawin natin ma'am, kung anong mapagdesisyonan mamaya sa barangay, yun ang susundin natin. Kung humingi ng tawad ng maayos, magkapatawaran, okay. Pero if sa tingin ninyo ma'am, walang hindi makatarungan ng ginawa sa inyo, sige, mag-file po tayo ng kaso, suporta po si Sir Raffy. Report po kami natanggap noong September 11 sa mga ilang residente na tumawag po dito sa barangay na may binubugbog daw na kasambahay o tindera doon po sa may Kadaing. So agad naman po namin itong pinuntahan, kasama ko po ibang kagawad. So agad naman po itong in-entertain at inasiste ng ating mga barangay police. Ipinamedical sila at binigyan ng instruction na bumalik ng umaga. Bago sila pumunta ng headquarters, may usapin sila rito na settlement na humihingi ng danyos na lang po ang ating complainant at hindi naman po ito kaya ni Jonalyn bilang respondent po. So, pero admitted naman po ang ating respondent sa kanyang mga nagawa dahil kitang-kita naman po ang ebidensya, napakarami pong sugat at mga pasa ni Rodalita. Nabanggit po nila ma'am na ginapos niyo po sila at ikinulong din daw po sa kwarto. At nasabihan daw na huwag magsusumbong dahil kung magsusumbong, papatayin nyo daw po sila. Ano naman pong kakayahan kung gawin po yun? Kasi ma'am, kung kinulong at ginapos, tinali, lalong bibigat ang kaso natin into illegal detention. Mas malala po yan. Gusto namin i-clarify ma'am, bakit po kasi sinaktan nyo pa sila ng ganun? Hindi, yung nasaktan po, opo, inaamin ko po yun. Yung yung araw na nagkagulo-gulo, yung may nagpunta po doon, nag-breakdown na po ako kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko. Pero totoo ma'am, minartilyo nyo daw po sila? Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Ano pong ginamit yung pampalo ma'am? Kasi nagwala po siya doon. Gabi po yan. Nagwala siya doon sa sala kasi nawala yung anak niya. Pero that time nung umalis yung anak niya, nandyan po siya. Sabi nga niya, sinabihan siya ng anak ko, na Ate Ruda, wala ka bang gagawin? Yung anak mo lumalabas na. Aalis daw siya. Sabi, bahala siya, buhay niya, kaya niya na yan. Yun ang sagot niya. Ano yung nagpa-trigger ma'am? Bakit nyo nasaktan si ma'am? Marami. Meron ng parang patayan na magaganap. Merong binubuksan yung pintuan namin. Hindi ko alam na binuksan ni Mark yung pinto namin para meron siyang mga kabarkada. Meron siyang laging kausap. Nandyan sa may simbahan daw yung may nagtitinda ng Japanese cake po ba yan? Yung, sino yun, Mark? Di ba meron? Meron. Nakita nga siya namin doon sa gate Pero may basis ba kayo ma'am para saktan siya? Kasi wala naman tayong proof. Kagrupo ni Ray Mark yun or kabarkada ni ma'am ano yun? May proof ba tayo ma'am? Hindi kasali si Roda. May proof kayo ma'am na may basahan po kayo? Nagbe-breakdown na lang po ako. Basta gulong-gulo na po. Kasi parang alam niyo po yung ano ko po, nagpatong-patong na kasi may nakawat sa bahay. Hindi ko alam kung sino. Meron yung susunugin sila. Hindi ko alam, tulog ako.
Tapos, nangamoy na lang yung gas. Nangamoy na lang yung gas. Paano kung nangyari yun? Tinatakot mo daw sila, ate. Tinatakot mo sila. Kayo ang may grupo na may dalang barel. Na kung magsasabi sila ng totoo, sila papatayin. Tanungin niyo po yung bata. Brainwash yung bata. Diyos ko naman po, kung halimbawa po nagkasala po sila, sabihin man natin sila na nagnakaw. Bakit hindi niyo sila sinumbong? O pinalayas niyo na lang po sila para naman po ano? Jonalyn, ha? May barangay tayo. Kung meron kayong mga problema sa katauhan o sa bawat isa, meron tayong barangay. Bukas lagi ang barangay natin, ha? Huwag kang gumagawa ng dahilan na kung ano-ano para linisin mo yung pagkakamali mo. Maling-mali na nananakit ka. Ha? Inaamin ko po, nagsorry po ako, lumuhod nga ako kay Ate Udang sa bahay pa lang. Di ba Ron? Ginawa ko yun, te. Alam mo yun, te. Alam mo yun. Magulo lang yung isip ko kasi nag-iisa lang ako. Nagaganda niya ako niya, ate. Babasahin Di ba nagsorry naman ako, te? Inamin ko yun, te. Nagsorry ako. Nahulag ako, te. bakit nalulit mo pa eh? Nalulit mo sa atin eh. Tapos diba sabi niyo kasi, ganun ang nangyayari sa inyo doon. Kinontak ko pa si Ma'am Sophia sa Station 3. Bakit nyo po binaling naman po sa kasambahay ninyo? Nakikita nyo po itsura. Nawawala na po ako. Kasi hindi ko na po alam kung saan baka ako nawala na si Sami. Kaya po ito nawala kasi natakot po sa inyo kasi sinabihan nyo daw po pinantaan na hindi na sila makakatakas kasi may mga grupo na nagbabantay sa inyo. Tapos hindi namin mahanap kasi nga po kinuha nyo po yung cellphone ng kaligin partner nyo. Pati yung mga cellphone Hindi po nila, totoo yun. Sinarge po niya, nandun po sa kwarto, naka-charge lang po. Matagal natin nagsama, te. Ngayon lang nangyari. Sorry, te. Alam mo yun. Alam mo rin yung mga pinadaanan ko, te. Alam mo ang problema ko. Alam mo, te, na hindi ako nananakit, te, na ang ganun-ganun lang, te. Yun lang, te. Tapos nag-sorry ako sa'yo, niyakap kita. Alam mo, te, na may mga nawawala. Hindi ko na kasi alam. Hindi ko na alam. Puro nalang turuan. Tapos yung mga bills ko, nagpapatuloy lang. Alam mo yun. Yun lang ang mali ko, te, di ba? Ayoko kasi gawin sa inyo yun. Yung ipakulong na sinasabi, ipapulis kayo, ayoko, te. Alam mo yun, te. Parang kapatid na yung turing ko sa'yo. Sorry. Kung umabot man sa ganyan, nabubuang na lang ako sa problema ko, sa daming problema ko. Tapos hindi ko alam kung saan sagot hahanapin. Pero kahit ganun, te, alam mo, te, na hindi ako naging responsable sa anak mo. Ginagampanan ko, te. Pwede ba ako lumapit kay Udang? Mahal na mahal kita, di ba? Tuwing may nang-aapit sa'yo. Pag nagkakamali ka, inapayuan kita. Kung inaapi ka ng mga lalaki ka, nagtatanggol kita. Di alam mo yan, te. Ngayon lang nangyari, te. Alam mo ang problema ko, te. Alam mo yun. Alam mo yun. Lumuhod nga ako sa'yo, di ba? Lumuhod ako sa'yo, te, doon sa banyo. Alam mo yun. Sorry, te. Sorry. Alam mo rin kung gano'n ko inahal yung anak mo. Sige na po. Hindi ko kaya po. Hindi gusto kong sabihin sa kanya, ma'am. Bakit unang ka na nagawa mo sa akin eh? Alam niyo medyo barangay sa ano, tingin niyo sa ano. Gusto mo ba sampahan ng kaso, ma'am? Ituloy ang kaso or pinapatawad mo siya? Hindi na ba gagawin niya na magawin niya pa? Salamat.
Ako, huwag yung nasanin yung anak ko po, huwag naman. Ayaw ko naman nawawalan yung anak. Sasampahan mo ba siya ng kaso, ma'am, or papatawarin mo siya? Maputawan niyo ko na sana, huwag yung nagawin nun. Pinapatawad mo siya. Tingnan niyo, ma'am. Grabe kayo, ma'am. Ang bait ni ma'am sa inyo. Alam ko naman po yun, kaya nga hindi ko po ginawa yung gano'n na sinasabi po. Nalilito lang kasi ako, kaya hindi ko, wala po ako talaga gano'n na intensyon na gawin po yun. Wala po ako talaga, promise, wala po ako intensyon na gawin yun. At tita, hindi totoo yung sinabi ko. Walang pinasok sa bahay. Promise. Hindi, tita. Meron mga lalaki ganito. Wala akong sinabi, tita. Hindi ko na alam po, hindi ko na alam. Wala akong sinabi, tita. Promise. Wala akong hindi totoo yung sinabi ko, tita. Promise. Yung bumaba yung sa binta, tita, gusto ko mataas yung binta ko, tita. Promise. Bigyan po natin ng pagkakataon na mag-usap-usap po rin yung magkakamag-anak. Ang barangay po nakahanda lang po kung ano ang magiging desisyon ninyo. Nakasuporta po kami sa nasaktan at sa naaapi. So ang dinedemand nila, 50,000. Yun ang dinedemand nila sa'yo, danyos perwisyo, so patawarin ka nila. Kaya mo ba yung hinihingi nila? Pag di mo kinaya, ipupush natin yung kaso. Ay, konti po. Kung magkano hanggang kaya mo? Ate noon. Kailan niyo po kayo ibigay? Ano ko siguro po bukas. Kapag hindi natupad yung pangako mo na magbabayad ka ng danyos perwisyo's kay Rodalita, itutuloy ang kaso. Opo. Na nagkasundo sila sa ganitong settlement na mayroong danyos na babayaran si Jonalyn kay Rodalita. Pero naglalagay natin dyan, pag hindi na-settle bukas, tuloy ang kaso. Maliwanag yun, Jonalyn, ha? Opo. Dito mo sa barangay dadalhin ang dinedemand nilang danyos, ha? Kasunduan. Ang paghingi ng tawad ni Ms. Jonalyn Parangan ay tinanggap ni Ms. Rodalita Lopez, ngunit siya ay may hihingiin na bayad o danyos perwisyo at hindi napipigilan si Rodalita Lopez sa kanyang pag-alis sa bahay ni Jonalyn Parangan. At hindi na din gagambalain pa ni Jonalyn si Rodalita upang hikayatin niya ulit itong magtrabaho sa kanya. Sa tulong ng Lupon Tagapamayapa, iminungkahi ang pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng 30,000 piso. Ang halaga na ito ay ibibigay ni Jonalyn bukas, September 18, 2025 sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang pagbabayad ay ibibigay dito sa tanggapan ng Barangay 163 upang ma-monitor ang pagbabayad ng inireklamo at mabigyan ulit sila ng kasunduan. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga... Ikaw daw ay nabugbog, tama ba? Okay. Kasi nakikita ko, Rodalita, marami kang hematoma. Okay? Nakita ko dito sa left deltoid mo, right arm, okay? Saan pa yung mga bugbog mo? Patingin nga. Dito po. Okay, saan? Oh, daming bugbog, oh. Oh, ang itim. Okay, saan pa? Sa legs, mayroon pa ba? Meron Oh, ito. O, saan pa? Ayun. Aba, parang buong katawan, ano? ito po. Okay. Saka dito. Napansin ko yung sa paa mo, medyo swollen, no? May soft tissue swelling. Okay? Anong pinukpok niya rin ba ng martilyo yan? Tignan po. Ah, Saka yung ulo ko pa sa ganyan. nabanggit mo nung kanina na binuhusan ka rin daw ng mantika, tama ba? Opo. Saan? Ipakita mo nga sa akin. Dito po. Ayun, ito nga, oh. Mayroong ano, Ako sa benta mayroong namin. burn dito, oh. Oh.
Second degree burn ito. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? May sakit pa tawan ko sa dito. Hindi ako makatulog pong Hindi ka gabi. makatulog. Okay. Sige, ganito ang gagawin natin dyan, ano? We'll try to do x-rays, no? Para ma-check natin kung may bale or something, no? And then, magbibigay ako ng reseta. Okay? Bibigyan kita ng reseta para sa kirot at maga, no? Para gumanda ang pakiramdam mo. At the same time, Rodalita, no? I-refer din kita sa psychiatrist for neuropsychiatric evaluation, no? Para matulungan ka. Kasi nakikita ko, no? Parang masama pang pakiramdam mo, tama? Tama ba? Okay? Okay po. Ma'am Rodalita, ito na po yung inyong reseta, no? Bibigyan ko po kayo ng pain reliever na Itorecoxib 120 milligrams. Inumin mo ito, isang tableta, once a day for 7 days. Ito naman, mupirocin. Ito'y para sa inyong sugat sa dibdib. Okay. I-apply mo ito twice a day, 2 beses sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa gabi, sa loob ng 1 linggo. Thank you so much, Doc. So, bilhin na natin ito, ma'am. Okay po. Thank you, Doc. Salamat po. Thank you. Salamat po. Okay. Thank you. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan, Idol Rapi Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga Ngayon, ma'am, ano po itong mga nandito sa papelasan? Kasunduan po nila para makapagbayad na lang po ng daño si Ma'am Jonalyn. Ito po yung pipirmahan ng bawat panig po. At nagpapatunay na sila ay sumang-ayon po. Ito po, bago natin pirmahan, no, gusto namin malaman ulit ang iyong huling desisyon. Baka mamaya may biglang nagbago no? Kayo po ba ay magsasampa pa po ng kaso or hindi na po laban kay Ma'am Jonalyn? Hindi po. Sa kadahilan ng... Matawad siya po. Mateo Dang, thank you po. Pasensya na rin. Ate Marjorie, sorry din po. Handa na po ba, ma'am, yung halagang 30,000 natin today? Opo. Ma'am Rodalita, ito na po yung kabayaran daw po doon po sa ginawa sa inyo ni Ma'am Jonalyn. Kami labag sa amin na inurong niya yung kaso sa'yo, pero siyempre siya pa rin masusunod. Sana wag mo nang gawin sa iba kasi hirap na eh. Simulat sa pool, hindi po ako ganun. Hindi po ako nananakit sa kahit sino. Siguro, tao lang din po ako. Maaaring napuno lang ako. Dala ng mga problema ko po. Pero kahit na ganun man, alam ko po mali po yun. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga... Ano po ang plano ninyo para kay Ate Rodalita? Napag-usapan po namin ng mga kapatid ko at saka yung nanay at saka kapatid din po niya na pauwi, ihahatid ko na lang po siya sa probinsya para doon na po siya magpatuloy ng buhay niya at mapag-aral yung anak po niya doon. Doon nga po sa pamasahe ninyo, ma'am, wala na kayong ibang problemahin. Para ito, intact pa rin yung 30,000 mo, Ma'am Rodalita. Si Senator na po ang bahala sa pamasahe ninyo pauwing Ilocos. At hawak ko na rin po, ma'am, yung pamasahe ninyo pong 5 na 6,000 pesos po.
Maraming salamat po, Sir Rafi Tulfo, at natulungan niyo po ang aming pinsan, na-aksyonan niyo po agad. Maraming salamat po. Pagpalain po sana kayo ng Panginoon na lalo pa kayong gagabayan sa lahat po ng pagtatanggol at pagtutulong niyo po sa mga naaapi po. Salamat po and God bless po. Iwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan.